Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Mga pambato ng Marcos administration na alyansa para sa bagong Pilipinas sa 2025 elections, inanunsyo na. Commission on Elections, papayagan ng makaboto ng kongresista ang nasa Embo Barangays. Panukalang 6.352 trilyong pisong budget sa 2025, pinagtibay na sa Kamara. Sa MBC TV correspondents, Pangasinan PNP, hawak na ang sospek sa pagpatay sa dalagang college student sa Lingayen, Pangasinan. Sa MBC TV Sports, Negros Occidental Pillars, tinalo ang Manila MSW Mavericks sa score na 13-7. At sa Showbiz Spotted, Kim Chu, Outstanding Asian Star sa Seoul International Drama Awards 2024. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pinas, una sa ating mga balita. Inanunsyo na ngayong araw ang mga pambato ng Marcos administration para sa darating na 2025 elections na alyansa para sa bagong Pilipinas. Ang buong detalye ihahatid sa atin live ni Leth Narciso. Miss Leth. Ipinakilala na nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 12 kandidato sa pagkasenador ng administrasyon para sa 2025 midterm elections. Ginawa ng Pangulo ang anunsyo sa convention at launching ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na ginanap dito sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Kabilang sa Magic 12, sina DILG Secretary Benhur Abalos, Makati Mayor Abby Binay, Senator Pia Cayetano, dating Senador Panfilo Lacson, Senator Lito Lapid, Senator Amy Marcos, dating Senador Manny Pacquiao, Senator Bong Revilla, dating Senate President Tito Soto, Senator Francis Tolentino, Congressman Erwin Tulfo at Deputy Speaker Camille Villar. Ibinida ni Pangulong Marcos na sa 12 kandidato, 8 ang veteranong senador, 7 ang may karanasan sa Kongreso, 5 ang nahasa sa lokal na pamahalaan at 4 ang naging miyembro ng gabinete. Narito si Pangulong Marcos. Mga kababayan, sila po ang lineup ng alyansa. Sa kanilang kalidad at karanasan, mataas ang aking kumpiyansa na sila ay ating magiging katuwang sa ating pagsulong at sa patuloy na pag-unlad ng ating bansa. Ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas ay binubuo ng Partido Federal ng Pilipinas, Nationalista Party, Nationalist People's Coalition, Lakas Christian Muslim Democrat at National Unity Party. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa PICC. Maraming salamat, Miss Leth Narciso. Sa iba pang mga balita, kikilalanin naman ng Commission on Elections o COMELEC ang pinasang concurrent resolution ni Senator Alan Peter Cayetano na natatandaang pinagugatan ng pagtatalo nila Senators Juan Miguel Zubiri kahapon. Dahil dito ayon sa COMELEC, makaboboto na rin ang mga residente ng 10 Embo Barangay sa Taguig ng nais nilang kongresista. Ang buong detalye sa ulat ni Kyle Bulyas. Makakaboto pa rin ng kongresista ang mga residente ng 10 Embo Barangay sa Taguig City. Sa paliwanag sa DZRH ni Commission on Election Chairman Attorney George Garcia, kikilalanin nila ang ipinasang concurrent resolution ng Senado.
Ang nasabing resolusyon din ang pinag-ugatan ng pagtatalo ni na Senator Mig Zubiri at Senator Alan Peter Cayetano na muntikan pang mauwi sa suntukan nitong Martes ng gabi. Batay sa inaprobahang concurrent resolution, isasama na sa mga legislative district sa Taguig ang 10 Embo barangay kaya magkakaroon pa rin sila ng representasyon sa Kongreso. Kahapon po ay aming inaksyonan kaagad. Inadapt namin sa isang resolusyon, sinasabi namin na entitled na o i-distribute yung tig-5 barangay sa bawat distrito at therefore entitled sa tig-12 na konsihal ang bawat distrito. Inadapt na rin ng Kamara ang kaparehong resolusyon at kasalukuyan na lamang inaantay ng COMELEC na ma-transmit ang nasabing resolusyon. Kaugnay nito, papayagan din tumakbo sa pagkakongresista ang mga nasa 10 Embo barangay at mapipigilan lamang ito kung may ilalabas na temporary restraining order ang korte. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isusumite naman sa Committee on Good Governance and Public Accountability ang mga sobre na pinaglagyan umano ng perang ipinadala ni Vice President Sara Duterte nang ito ay kalihim pa ng DepEd. Narito ang buong detalye sa ulat ni Milky Regunan. Isinumite ni retired DepEd Undersecretary Gloria Humamil Mercado sa House Committee on Good Governance and Public Accountability ang 9 na sobre na pinaglagyan ng perang ipinadala umano sa kanya ni Vice President Sara Duterte. Ipinakita ni Mercado sa mga miyembro ng komite ang sobre na bawat isa ay merong nakasulat na HOPE o Head of Procurement na dati niyang pwesto. Naglalaman ang ito noon ng tig 50,000 pesos o kabuang 450,000 pesos. Ay kay Mercado, nakatanggap siya ng sobre buwan-buwan mula na maging opisyal ng HOPE at tumagal sa pwesto ng 9 na buwan bago sinabihan na mag-resign. Ibinigay ni Mercado ang sobre sa komite na pinabulaan na naman sa press conference ni VP Sara kung saan sinabi nito na siya ay isang disgruntled former employee na sinibak umano dahil sa paghingi ng 16 million pesos na donasyon mula sa pribadong sektor. Sinabi ni Mercado, hindi pera kundi kagamitan na nagkahalaga ng 16 million pesos ang hining donasyon na isa sa mga ahensya ng DepEd para sa isang proyekto. Kwento ni Mercado, hindi niya binuksan ang mga sobre habang siya ay nasa DepEd at inipon ito sa kanyang opisina. Natuklasan lamang niya kung magkano ang laman ng buksan niya ang sobre matapos ang kanyang pagre-retiro. Binigay niya bilang donasyon ng pera sa isang NGO at ang resibo ng donasyon ay isinumite sa komite bilang ebidensya. Si Mercado ay nagbitiw sa tungkulin noong October 2023 dahil sa umunay pressure na gumawa ng mga desisyon na labag sa umiiral na proseso at procurement regulation ng kalihim pa ng DepEd si VP Sara. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay namang balita, pinalagaan ni Vice President Sara Duterte ang mga paratang sa kanya ng umano'y o na umano'y irregularidad nang ito ay nasa pwesto pa bilang kalihim ng kagawaran. Ito ay kaugnay sa isinawalat ng isang dating opisyal sa mga ipinadala umanong sobre na may lamang pera ng bise. Ang buong detalye alamin sa report ni Arnold Herrera. Matapang na pinalagan ni Vice President Sara Duterte ang mga ibinibintang na umano'y irregularidad sa ilalim ng kanyang pamamahala bilang Education Secretary. Ito'y kaugnay ng pahayag kahapon ni former Education Undersecretary Gloria Mercado sa House Inquiry, kaugnay ng pondo ng Office of the Vice President na nagpaabot ng sobre-sobreng pera ang Vice Presidente mula Pebrero hanggang Setyembre ng nakalipas na taon. Paniwala nito, posibleng padulas umano ito sa kanilang mga subordinates at sa kanya bilang dating Head of Procuring Entity o HOPE para mapadali ang procurement ng mga programa ng Department of Education. Agad naman itong pinabulaanan ni VP Sara na ibinunyag naman ang mga umano'y kalokohan ni Mercado bilang Undersecretary ng Kagawaran. Pero nakastrike to siya sa akin. Ang una niyang ginawa, nag-solicit siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization. Our Undersecretary took a teacher item from Region 7, nilagay niya sa central office for a non-teaching task.
Ginawa niyang executive assistant. Giit naman ni Mercado, hindi ito nag-solicit, bagay na matagal na raw nitong nilinaw sa mga tauhan ng DepEd. Samantala, ipinamahagi na raw niya sa charity ang mga natanggap umano nitong sobra ng pera mula kay VP Sara. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinagtibay naman ng Kamara ang 2025 General Appropriations Bill o House Bill 10800 para sa 6.352 trilyong pisong national budget. Sa botong 285 na pumabor, 3 kontra at 0 abstention, lumusot sa ikatlo at huling pagbasa ang 2025 national budget matapos itong sertipikahang urgent ni PBBM. Sa kanyang talumpati, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na pagtibay on time ang panukalang pambansang budget. Ayon kay Romualdez, ang maagap na pagpasa sa 2025 GAB ay layunin na tuloy-tuloy ang functions ng gobyerno, sapat na alokasyon sa fiscal resources at matiyak na mabilis na makatutugon ang gobyerno sa panahon ng emergency. Itatransmit na ng Kamara ang kopya ng 2025 GAB sa Senado para matalakay. Samantala, target naman ng dalawang kapulungan ng Kongreso na maisubmit ang 2025 national budget para maisabatas at malagdaan ni PBBM bago mag-Pasko. Sa mundo ng billiards, agad nagpakitang gilas ang Negros Occidental Pillars sa unang pagtatapat nito ng Manila MSW Mavericks sa Week 2 ng kauna-unahang Billiards League sa Pilipinas ng Sharks Billiards Association. Kung paano tinalo ng Pillars ang Mavericks kagabi, ating balikan sa report na ito. Makapigil hiningang aksyon ang natunghayan ng billiards fans sa unang laro ng Week 2 sa pagitan ng Negros Occidental Pillars at Manila MSW Mavericks sa kauna-unahang Billiards League sa Pilipinas na SBA. Bagamat naging dikdikan ng laban sa simula hanggang sa gitna, nakuha naman ng Negros Occidental ang tamang timpla ng bola with 13-7 win sa ginanap na laro kagabi sa Sharks Arena and Sports Bar sa Tomas Morato, Quezon City. Sa pagsisimula ng laro, pumabor sa Manila MSW Mavericks ang ihip ng bola matapos makuha ang unang 3 magkakasunod na puntos sa pangunguna ng team captain nito na si Baset Mukaybat. Sorry, wala tayong dito, wala tayong concede, wala tayong gives. 3 consecutive racks for the Manila MSW Mavericks. Pero hindi nagtagal ay agad itong nahabol ng Pillars at nagawa pang matay ang puntos sa 5-all. Tuluyan ding nakuha ang kalamangan to 7-5 sa pangunguna ni Oliver Villafuerte. Samantala, 3 puntos na lang ang layo mula sa pagkapanalo. Isang golden break pa ang naitala ni Albert Espinola para sa Negros Occidental. And that break is brought to you. And that break is brought to you by Evo and the Billiard Cloth. And he is saying to Baset Mukaybat, eat that, Kingpin! I'm not yet done. He's not done yet. At tuluyan na rin tinapos ni Jonald Galve ang race to 13 9-ball matchup. Kinilala bilang player of the game si Villafuerte. Matapos maipanalo ang 4 na magkakasunod na racks, maitala ang 75% na break success at total average performance na 91.4%. Mamayang gabi, araw ng Huwebes, alas 8, susubukan ng MSW Mavericks na makabawi sa ikalawang tapatan nila ng Pillars. At para sa mga nais mapanood ng live ang Sharks action, libre lang ang entrance. Mangyari lamang na pumunta sa address na nabanggit. Sa aming pagbabalik, sumuko na sa otoridad ang PBA player na si John Amores matapos itong masangkot sa pamamaril at haharapin ng kasong attempted murder. Manatiling nakatutok sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Bangayanin na Zubiri at Cayetano, patunay lamang na nagtatrabaho ng seryoso ang mga senadora. Pagtanggap ng mga aplikasyon para sa special permit ng mga bus na babiyahe sa Undas, sinimula na. Sa MBC TV Sports, PBA player na si John Amores sumuko na matapos masangkot sa pamamaril at haharap sa kasong attempted murder.
At sa Showbiz Spotted, Angelica Panganiban ipinangalan ng kaniyang farm sa kaniyang yumaong ina. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, isang patunay lang umano na seryoso sa trabaho sina Senators Alan Peter Cayetano at Juan Miguel Zubiri kung bakit ito nagkaroon ng bangayan. Ito ang paniniwala ng kapwa nila senador na sina Senator J.V. Ejercito at Senator Ronald Bato de la Rosa. Nauunawaan anya ang ipinaglalaban ng dalawa. Narito ang buong ulat ni Raymond Dadpaas. Pinatunayan lamang ng nangyaring bangayan ni Senador Alan Peter Cayetano at Senador Juan Miguel Zubiri na seryoso ang mga ito sa kanilang trabaho sa Senado. Ito ang paniniwala ng kanilang mga kasamahan na sina Senador J.B. Ejercito at Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Ejercito, naramdaman niyang mainit na sigawan ng dalawa dahil siya ang naka-duty bilang majority leader. Patunay ito na hindi rubber stamp ang mga senador kaya't passionate sila sa kanilang ipinaglalaban. Mabuti din lang at hanggang sigawan lamang, hindi gaya ng mga miyembro ng parliament sa ibang bansa gaya sa Taiwan na talagang nagsusuntukan sa loob ng parliament. Para naman kay De La Rosa, pinatunayan ni na Senador Cayetano at Zubiri na seryoso sila sa kanilang trabaho. Kaya't ganun na lang ang kanilang emosyon. Mabuti din lang at nang nahimasmasan at nagkausap din muli ang dalawa at tinapos ang hindi nila pagkakaunawaan. Diyan nagpapakita na talaga seryoso yung dalawa sa kanilang trabahong ginagampanan. Talagang intense yung kanilang desire na magampanan yung trabaho nila bilang senador, kaya umabot sa punto na talagang nagsisigawan. So, mabuti na lang, hindi nagkakasakitan, nagkasigawan na. It's good. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Formally na umanong nakausap ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Browner ang mga Amerikano tungkol sa kagustuhan nitong manatili sa bansa ang medium-range capability missile system ng Amerika. May kakayanan umano ang naturang armas na magpakawala ng missile at umabot sa Luzon Strait, West Philippine Sea at South China Sea. Narito ang ulat ni Edniel Parosa. Naipahayag na ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa mga Amerikano ang kagustuhan nitong manatili sa Pilipinas ang Typhoon Medium Range Capability o MRC missile system ng United States Army. Ginawa ni Browner ang pahayag bilang paglilinaw sa nauna niyang sinabi na kung siyang tatanungin, nais niyang maging permanente ang armas na dinala sa Luzon para sa joint exercises. Ayon sa General, informally na niyang nakausap ang US counterparts pero wala pang tugon ng mga ito. Nakadepende pa rin kasi sa Mutual Defense Board Security Engagement Board kung aalisin na sa bansa ang Typhoon MRC na inirereklamo ng China at Russia. Sa hiwalay na ambush interview, sinita ni Defense Secretary Gilbert Chodoro ang mga sumilip sa presensya ng weapon system sa bansa. Hamon ng kalihim, dapat lumaya sa West Philippine Sea o bitiwan ng naturang mga bansa ang kanilang ballistic at nuclear weapons bago mangyalam sa pagpapalakas ng depensa ng Maynila. Kaya ng Typhoon MRC na magpakawala ng missiles na maaaring umabot sa Luzon Strait, West Philippine Sea at South China Sea. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, bilang paghahanda naman ng pamahalaan sa pagdagsa ng mga biyahero sa paparating na undas, sinimula na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagtanggap ng mga aplikasyon para sa special permit. Ito ay upang payagan na makabiyahe sa labas ng kanilang mga ruta ang mga pampasaherong bus. Pakinggan natin ang report ni Val Gonzales.
Mahigit isang buwan bago ang araw ng mga patay ay sinimulan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagtanggap ng mga aplikasyon para sa special permit ng mga pampasayrong bus na bibiyahe sa labas ng kanilang ruta sa araw ng Undas. Sa abiso ng LTFRB, simula pa noong Setyembre 23 ay tumatanggap na sila ng aplikasyon para dito na magtatagal hanggang Oktubre 7. Ang pagbibigay ng special permit ng LTFRB ay bahagi ng paghahanda ng pamahalaan sa inaasahang dagsa ng mga paserong uuwi sa iba't ibang mga probinsya para sa araw ng Undas. Paalala ng LTFRB sa mga bus companies, 30% lamang ng kabuang authorized unit bawat operator sa bawat ruta ang pahihintulutan. Pero giit ng regulatory agency, ang mga unit na ia-apply ay dapat hindi hihigit sa 14 na taon mula sa petsa ng pagkakagawa nito. Magiging epektibo ang ilalabas na special permit simula Oktubre 30 hanggang Nobyembre 3 o 2 araw matapos ang Undas. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Parang something V. Pilipinas, lumakas na bilang low pressure area ang cloud clusters na binabantayan ng Pag-asa kaninang umaga. Huli itong namataan sa layong 800 kilometers, silangan ng extreme northern Luzon. Sa pagtaya ng Weather Bureau, posible itong lumakas over the weekend at papangalan ng Bagyong Julian. Habang may bigla ring sumulpot na ikalawang low pressure area, malapit sa border ng Philippine Area of Responsibility, higit 104 kilometro sa silangan ng Eastern Visayas. Samantala, lumakas na rin bilang tropical depression ng LPA na binabantayan kanina sa labas at malayo sa PAR. Hindi naman ito nakikitang papasok sa ating Philippine Area of Responsibility pero aantabayan na natin ang mga pinakahuling update tungkol dyan. Samantala, balik tayo sa Pilipinas. Mainit na easterlies pa rin ang bumubugso sa Kalakang Luzon habang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nakakaapekto sa Palawan, Visayas at Mindanao. Dahil dito asa ng mas mataas na tsansa ng ulan sa Palawan area na naramdaman na nga as early as this morning. Gayon din sa malaking bahagi ng Visayas. Habang fair weather condition pa rin ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng bansa. Asahan nyo na babantayan natin ang mga pinakahuling detalye sa lagay na ating panahon. Pero sa ngayon, mag-iingat po tayo palagi. Para sa MBC TV Network News, ako si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ganap na alas 9 ng umaga, isinagawa ang ceremonial pressing of the button sa Kapitolyo, Pasig City, hudyat ng sabayang duck, cover and hold ng iba't ibang government offices at institutions sa bansa. Ito ang ikatlong simultaneous nationwide earthquake drill sa pangunguna ng Office of Civil Defense at Metropolitan Manila Development Authority. Ayon sa OCD, sentro ng drill ngayong ikatlong quarter ng 2024 ang pag-aaral sa harmonized na contingency plan na sakaling tumama ang The Big One. Oras kasing mangyaring ang magnitude 7.2 na lindol sa West Valley Fault. Planong gamitin ng pamahalaan ang disaster at LGU offices sa gitnang Luzon at Calabarzon para agarang umalalay sa Metro Manila. Pagtaya ni OCD Administrator Ariel Nepomuceno, nasa 30,000 individual ang maaaring masawi sa pinangangambahang trahedya. Higit isang buwan ang nakalipas mula nang ianunsyo ng aktres na si Angelica Panganiban ang malungkot na balita tungkol sa pagpanaw ng kanyang ina sa edad na 61. At bagamat hindi na nila ito kapiling, nakaisip ng paraan ng aktres para mapanatiling buhay sa kanilang puso't isip ang alaala ng ina. Narito ang aking report. Bilang pag-alala sa yumaong ina, ipinangalan ng aktres na si Angelica Panganiban ang pag-aaring farm sa kaniyang mama Ebela. Ito ang ikinuwento ni Mrs. Homan sa pamamagitan ng isang vlog noong nagdiwang ng second birthday ang kaniyang anak na si Amila Sabin. We're here at Ebela's farm. Ipinangalan namin kay mama ang farm para bang kasama pa rin namin siya. Since hindi pa namin mapatayuan ng building si Ebela, Ebela's building, Ebela's farm muna.
Sa mga hindi nakakaalam, si Ebela is my mom who passed away August 20th. Paglalahad ng aktres, pinili nilang magpahinga dahil sa mga naging kaganapan kamakailan. Pero anya, life goes on. Kaya naman kasama ang pamilya at ilang malalapit na kaibigan gaya ng kapwa-aktres na si Glyza De Castro, sa farm sila nag-celebrate hindi lamang ng birthday ni Baby Bean, kundi maging ng kanyang negosyanteng mister na si Greg na September celebrant din. Kung matatandaan, noong nakaraang buwan, sa pamamagitan ng isang Instagram post, inanunsyo ng aktres ang pagpanaw ng kanyang 61-year-old mama na si Annabel Panganiban na itinuturing niya bilang kayamanan at siyang nagturo raw sa kanya para maging isang mabuting ina at asawa. At sa aking pagbabalik, panoorin ang pagtanggap ni Chinita Princess Kim Chiu sa nakamit na parangal sa South Korea. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News, BRB. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Pagbuo ng Department of Water Resources, isinusulong ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa MBC TV correspondents, pamilya ng lalaking nasawi matapos umanong bugbugin, nananawagan ng hustisya. Sa hoy, bawal yan. Babae na biktima ng punas tissue modus. Cellphone nito nadukot. Sa MBC TV Sports, PBA player na si Jan Amores sumuko na matapos masangkot sa pamamaril at haharap sa kasong attempted murder. At sa Showbiz Spotted, Kim Chiu kinilala bilang Outstanding Asian Star sa Seoul International Drama Awards 2024. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Isinusulong naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbuo ng Department of Water Resources. Yan ay bilang tugon sa kinakaharap na problema ng Pilipinas pagdating sa pagbaha at irigasyon. Ang mga detalye sa balitang yan ihahatid sa atin ni Millie Borja. Porsigido si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muling maisaayos ang water management sa bansa at yan ay sa pamamagitan ng pagbuo ng Department of Water Resources. Isinusulong ni PBBM ang pagbuo ng naturang kagawaran dahil naniniwala itong kailangan ng bigyan ng gobyerno ng direktang solusyon at pansin ang problema sa tubig sa Pilipinas. Ginawa ng presidente ang pahayag sa ginanap na 6th Legislative Executive Development Advisory Council meeting sa Malacanang Palace. Sinabi ni PBBM, nababalangkas ang palasyo ng executive version ng Department of Water Resources Bill. Sa ilalim ng naturang Water Management Reorganization, nais ng Pangulo na direktang ibigay sa mabubuong Water Resources Body ang trabaho pagdating sa flood control, katuwang ang National Irrigation Authority bilang isa sa coordinating agencies. Naniniwala rin ito na hindi masusolusyonan ang problema sa pagbaha at irigasyon sa bansa sa pamamagitan lamang ng piecemeal basis. Kaya kinakailangan umano ang komprehensibong pagpaplano para rito. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Seguridad, proteksyon at tamang pasahod sa panahon ng kalamidad. Ito ang isinusulong ng Trabaho Party List sa Kongreso upang maibigay pa rin ang mga nararapat na matamasa ng mga manggagawang Pinoy sa oras ng sakuna. Narito ang buong ulat ni Edniel Parosa. Binigyang diin ng Trabaho Party List ang pangangailangang bigyan ng proteksyon at tamang pasahod ang mga manggagawa tuwing may kalamidad, gaya na lamang ng epekto ng mga nakaraang bagyo at hanging habagat. Tututukan umano ng grupo sa Kongreso ang mga hakbang na magbibigay ng dagdag na proteksyon sa mga manggagawa sa panahon ng sakuna. Kabilang dito ang panukalang calamity pay para sa mga empleyadong napipilitang pumasok sa trabaho sa gitna ng bagyo at iba pang uri ng calamity assistance. Ayon sa Trabaho Party List, mahalagang maipasa ang mga ganitong hakbang upang matiyak na ang mga manggagawa ay may sapat na seguridad at suporta hindi lamang sa normal na panahon, kundi lalo na sa oras ng emergency. Dagdag ng grupo, mahalaga rin ang patuloy na pagpapaalala ng Department of Labor and Employment sa mga employers pagdating naman sa kanilang obligasyon.
tinukoy ng Trabaho Party List ang Labor Advisory No. 17 Series sa 2022 na nagbibigay gabay sa mga kumpanya patungkol sa pagsuspindi ng trabaho dahil sa masamang panahon. Batay rito, ang mga empleyadong nagtatrabaho na hindi bababa sa 6 na oras bago suspindihin ang operasyon ay dapat makatanggap ng buong sahod para sa araw na iyon. Kung mas maiksi naman ang oras ng hanap buhay, ang empleyado ay tatanggap ng proportionate wage, depende naman sa oras ng kanyang pag-duty. Sa mga pagkakataong hindi makapasok sa trabaho dahil sa kalamidad, maaaring hindi makasahod ang manggagawa, ngunit iginiit ng Trabaho Party List na hindi dapat ito maging dahilan para sila ay maparusahan sa kanilang mga kumpanya. Para sa MBC TV and Network News, ito si Edniel Parrosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, bangkay na ng matagpuan ng isang 20 anyos na dalagita na nakahandusay sa dalampasigan ng Lingayen Beach. Ang sospek sa pagpaslang, hawak na ng mga otoridad na mismong boyfriend pala ng biktima. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Suspek sa pagpaslang sa college student sa Lingayen, hawak na ng PNP. Nasa kustodiya na ngayon ng Lingayen Police Station ang suspek na isang 24 anyos na binata, fourth-year college student sa Pangasinan State University, residente ng Anda, na umano'y boyfriend ng biktima. Magugunitang Martes ng gabi natagpo ng bangkay ni Evelyn Salting, 20 anyos, residente ng barangay Sablig, Anda, third year sa kursong Business Administration sa PSU na may saksak sa katawan sa dalampasigan ng Lingayen Beach Martes ng gabi. Ayon kay Lingayen Chief of Police Lieutenant Colonel Amormeo Sumini, maraming testigo ang nagtuturo sa suspect na siya ang huling nakitang kasama ng biktima nung gabi ng Biyernes nang mawala ito at nakitang nag-aaway sila sa may Baywalk. Love quarrel ang nakikitang motibo ng mga investigador sa pagkapaslang ng suspect sa biktima. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 31 sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumuko sa otoridad ng suspect sa pagpatay na naganap sa Sitio Cagayan, Barangay Hiprayan, Pabuhan, Norte Samar. Ayon sa report ng Pabuhan NPS, kusang loob na sumuko ito sa mga pulis. Ayon sa ginawang investigasyon, ito ay suspect sa nangyaring pagpatay noong September 22, 2024. Ang biktima isang 49 anyos, magsasaka at residente ng Sitio Cagayan, Barangay Hiprayan, Pabuhan. Ayon sa report, ang suspect na 45 anyos ay kasama nitong biktima sa isang inuman sa loob ng auditorium na nasabing lugar. At habang nagsasayawan, ay bigla na lamang umunang sinaksak ng suspect ang biktima sa likod gamit ang hindi pa matukoy ng matalim na bagay na naging sanhi ng agad itong pagkamatay. Dahil naman sa agad na aksyon ng mga responding pulis ay kusang loob na sumuko ang nasabing suspect. Sa pagsuko nitong suspect ay pinaalam sa kanya ang mga karapatan ayon sa konstitusyon at agad siyang dinala sa Pamuan NPS para sa tamang disposisyon. Mula sa MBC Network News, Arts 34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao City. Nagulat ang mga katrabaho ng isang Joseph Angos mula sa Malita, Davao Occidental na matagpuan ang bangkay nito kahapon na madaling araw matapos manong bubugin sa Madapo Bangkiruhan, Davao City noong nakaraang linggo. Ayon sa mga katrabaho na sina alias An at alias Dong, sinabi nito wala silang narinig na may kaaway o may banta sa buhay ang biktimang si Joseph at posibleng napagtripan lang ito. Naniniwala rin ng mga ito na siya ay binugbog at pinalo dahil sa nakikitang sugat sa kanyang ulo. Sa impormasyon ng DCPO o Davao City Police Office sa pamagitan ng spokesperson Police Captain Hazel Tuason, ang biktima ay na-identify ng kanyang kapatid at dinala na nila ang bangkay sa Malita, Davao Occidental. Samantala, nagluluksa at nananawagan ng hustisya ang pamilya habang patuloy pa ang investigasyon ng ating kapulisan. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang babae ang nadukutan ng cellphone habang sakay ng pampasaherong jeep sa Batangas City. Biktima umano ito ng punas tissue na isa na namang modus ng mga kawatan. Kung ano ang kasong kakaharapin ng suspect, alamin sa Hoy, Bawal Yan ni Rose Babiera. Nakasakay umano ang isang babae sa pampasaherong jeep nang sabihan siya ng isang lalaki na may dumi umano ito sa balikat. Ang lalaki, nagmabuting loob pa raw na sabihan siyang ilagay muna ang cellphone sa bag at saka siya tinulungang linisin ito ng tissue.
Ilang segundo ang nakalipas. Nagulat na lamang ang biktima nang biglang tumugtog daw muli ang music sa earbuds niya ng pagkalakas-lakas. At sa tangkang hinaan ng volume nito, dito niya napagtanto na wala na ang cellphone sa bag. Dito naman na itinuro ng katabi na nakababa na ang suspect. Kita sa CCTV sa barangay kung saan ito bumaba na lumipat agad ng ibang sasakyan ng suspect pagkababa ng jeep kung saan nangyari ang insidente. Ayon sa Batangas City Police, ang modus na ito ay tinatawag na punastisyo modus, kung saan ibinabaling ng mga mandurukot ang atensyon ng bibiktimahin sa ibang bagay para hindi nito mapansing ninanakawan na pala sila. Ano man ang gawin ng mga mandurukot, nakasaad sa batas na ang pagkuha ng anumang bagay at ari-arian ng iba nang walang pahintulot ng may-ari nito para sa pansariling kapakinabangan nang hindi gumagamit ng puwersa, dahas o pananakot ay itinuturing na theft. Ang sinumang mahuli sa kasong theft, ayon sa Article 308 ng Revised Penal Code, ay maaaring makulong ng 1 araw hanggang 12 taon at maaari pang tumagal ng hindi lalampas sa 20 taon, depende sa halaga ng nanakaw na pera o ari-arian. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Muli na namang nasasangkot ang PBA player na si Jan Amores sa panibagong insidente. Naharap kasi ito sa kasong attempted murder matapos paputukan ng baril ang lalaking nakainitan sa isang basketball game. Ang mga detalye sa report na ito. Sumuko na sa pulisya sa Lumban, Laguna ang PBA player na si Jan Amores matapos nitong masangkot sa isang shooting incident sa lugar. Nahaharap sa kasong attempted murder si Amores matapos paputukan ng baril ang kanyang nakainitan sa larong basketball nito lamang Miyerkules ng gabi. Sa initial report ng Lumban Police, bandang 6:00 ng gabi nang makasagutan ng Northport shooting guard ang manlalaro mula sa kalabang team sa isang court sa Barangay Salak sa Lumban. Matapos ang laro, hinamon umano ni Amores ang biktima na magsuntukan sa Barangay Maytalang 1 sa bayan pa rin ng Lumban. Nang makarating sa lugar, sa poll sa CCTV kung paano ito pinaputukan ni Amores gamit ang di patukoy na uri ng baril. Hindi naman tinamaan ng biktima at mabilis na nakatakas ang PBA player. Agad nagsagawa ng manhunt operation ang kapulisan at bandang 1:00 kaninang madaling araw ay sumuko si Amores kasama ang 20 anyos nitong kapatid na driver ng sinasakyan nilang motorsiklo. Samantala, tumanggi namang magbigay ng pahayag ang PBA, maging ang Northport, habang gumugulong ang kaso. Magugunitang hindi ito ang unang beses na nasangkot sa isang insidente si Amores. Taong 2022, naglalaro pa ito sa Jose Rizal University para sa NCAA Season 98 nang mag-amok ito at nanuntok ng isang manlalaro mula College of St. Benilde, dahilan para mapatawan ito ng indefinite ban sa liga. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsama-sama ang mga bigating pangalan sa mundo ng telebisyon sa ginanap na Seoul International Drama Awards kahapon. At kabilang sa mga pinarangalan ang aktres TV host na si Kim Chiu. Ang kanyang pagrampa sa purple carpet at acceptance speech, panoorin sa aking showbiz report. 안녕하세요. 제르멘 김추입니다. I hope I'm very fine. Waging Outstanding Asian Star si Chinita Princess Kim Chiu sa prestihiyosong Seoul International Drama Awards. Ito ay para sa kanyang mahusay na pagganap sa seryeng Linlang. Sa acceptance speech ng aktres, pinasalamatan nito ang mga taong bahagi ng kanyang halos 2 dekadang karera sa showbiz. Kabilang na riyan si Direk Laurenti Jogi at ang yumaong pinuno ng Dreamscape Entertainment na si Deo Endrinal. Ayon kay Kim, isa niyang karangalan na irepresenta ang Pilipinas sa international stage. Special mention din ang kanyang supporters. Bukod kay Kim Chiu, Outstanding Asian Star awardees din si the Thai star Win Meta-Win, South Korean actress Kim Hye-yoon, Singaporean actor Desmond Tan, at Malaysian actress na si Siti Saleha. Una dito, head turner ang TV host actress ng rumampa sa purple carpet ng Seoul International Drama Awards, suot ang pink gown na gawa ni Francis Libiran.
Para sa MBC TV Network News, ito po ang iyong showbiz angel, Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa inyo, Miss Karen and Yuel. Maraming salamat, Showbiz Angel. At iyan ng mga nakalap naming balita ngayong araw ng Huwebes. Bago lamang tayo magtapos, meron na lamang po tayong 90 araw, 90 days, bago ang araw ng Pasko. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Biyernes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.